Ang dami na nga nagtatanong kung nanganak na daw ako. Ito na nga yung mga kaibigan ko for 15 years na una nang pumunta dito sa bahay namin. Konnichiwa, Jana des. Isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na dito sa Pinas. Today is November 27, 2024, Wednesday. And as of that moment, hindi pa nga ako nanganganak. Actually, pati ngayon, hindi pa rin. Today, samahan niyo akong mag-prepare ng foods kasi bibisita ngayon yung mga friends ko. Unahin na natin tong vegetable salad. Kung alin lang naman yung nasa ref, yun yung nilagay ko. Like lettuce, kamatis, pipino. Dati talaga hindi ako mahilig sa mga ganito pero simula nung nag-Japan ako, nasanay na nga din ako. Yung mga meal kasi doon, kahit restaurant pa yan or laging kompleto sa protein, gulay, basta go grow glow. Kaya bihirang-bihira talaga yung matataba doon at laging mga healthy ang tao kaya ang hahaba din ng buhay. Tsaka aminin nyo, mas nakakaganda ng metabolism kapag laging may gulay sa katawan. Ngayon nga kasi 28 years old na ako, kami na mga kaibigan ko syempre may mga health issues na din na dumadating. Kaya ayan, paghahandaan natin sila ng freshly made salad. Kayo ba yung mga kabatch namin dyan, mga 28 years old, okay pa ba kayo? Nag-boil na din pala ako ng egg kasi gusto ko may egg, mas masarap siya. Di ko na yata na videohan pero naglaga na din ako ng chicken breast. Kailan nga ba ako talaga manganganak? Ang aking EDD or expected due date ay December 6. Kaya ngayon, as in today, 39 weeks and 3 days na akong buntis. By the way, naalala nyo ba yung nanganak na pusa sa amin? Ayan ayan yung impostor ni Mingming, akala talaga namin minsan. Si Eloise yan, nakakalito kasi parehas silang kaliko, tricolor. At yung 5 adapt niya ay meron na palang nag-adapt. Gusto niyo bang i-vlog ko pa? Naisip ko kasi baka ako i-bash at pinamigay ko ng masyadong maaga. Pero kasi walang mag-aalaga. Dito kasi sa loob ng bahay namin siya nanganak, kahit alisin ko ng alisin ulit-ulit yung anak niya, lagi niyang pinapasok ulit. At eto pala si mama, may sumba siya today, 9 a.m. to 10 a.m. Hindi sana siya magsusumba kasi sabi ko, go not ako na magagayat ng mga ingredients sa lulutuin nga namin pagkain ng lunch at saka mga kanin, ganyan. Sabi ko, siya na lang bahala magluto mamaya pagdating niya. Tsaka kulang pa din yung ingredients. Nagsaing na din ako ng kanin at medyo madami-dami today. Usually 2 gatang lang kasi kami 2 lang naman ni mama nandito. Inihanda ko na nga din yung pasta for spaghetti. Syempre gusto natin yung el dente, yung medyo matigas-tigas pa. Pero si mama ang nakatoka na magluluto ng sauce. Favorite ko kasi yun. During my whole pregnancy, isa to sa mga pinaglilihihan ko, spaghetti. Minsan talagang na-order pa ako sa Jollibee or kaya sa KFC, yung family pantas ako lang yung kakain. Pero mas nasasarapan ako sa spaghetti ng KFC. Pero yung spaghetti pa rin ni mama mas masarap. Bale, 10 minutes ko lang pala pinakuluan tong pasta para maganda yung consistency niya, maligat-ligat. Tapos nilagyan ko ng konting oil para hindi magdikit-dikit. Maya-maya ay dumating na nga itong si Anna Grace, ang aking best friend kasama ang kanyang anak, si Amari. Siya pala yung gumawa dun sa aking mga wedding favors na painting. At yung lagi ko sinashare na page na Anna the Artist, siya yun. Habang nag-aayos-ayos nga kami, dumating na si mama at niluto na niya itong ampalaya. Craving for ampalaya din kasi ako, kaya sabi ko talaga, madamihan mo. Pinakain ko na nga din tong aking pusa kasi tanghali na. At alam nyo bang usapan talaga namin mga 11:30 pero mag-aalas 12 na wala pa yung 2. Pero expected naman na namin yun. Kaya nauna na nga kaming mag-prepare at kumain nito ni Ana kasi nangangatal na din ako sa gutom. Bukod nga sa ampalaya, bumili din nga ako nitong roasted chicken. Chooks to go, baka naman. Si mama naman, mamaya na lang daw siya kakain kaya nauna na kami. Kakit nga nang nabili kong bagong cortina. Medyo manipis lang pero ang cute nung design. Check nyo nga lang yan sa TikTok ko, nasa yellow basket ko yan. Kita ko nga madami na ding umorder kasi madami talagang design na magaganda. Naluto na din pala ni mama yung spaghetti, isinerve na sa amin pero hindi pa namin nakain kasi nga nag-lunch muna kami. At parang mga 1 na nga dumating itong si Val. Kung nakita nyo nga yung maternity shoot ko na pinost ko, yung naka-pink ay siya nga yung photographer ko. Pati sa kasal ko, siya din yung kumukuha ng photos. At kung gusto nyo din magpa-photoshoot sa kanya, check nyo lang yung kanyang Instagram at Facebook na Oman Day Studios. Tapos kapag nga ganito magpapasko, madami din nagpapa-family group photos sa kanya. At syempre, ang palaging huling dumadating ay ito na nga si Renz. Mag-aalas 2 na yata siya dumating. Madalas nyo nga din siyang nakikita sa mga vlogs ko. At siya din pala yung unang nakilala ng aking asawa na si King Kong. Wala naman talaga kaming eksena today. Gusto lang namin magkita-kita kaso kabuanan ko na nga't kaya hindi na ako makalayo-layot. Sabi ko dito na lang. Itinuro ko na nga't nakaready na nga ang aking hospital bag. Thank you pala mother sa pag-prepare ng napakasarap na foods always. Simula nga nung umuwi ako dito sa Philippines, si mama na talaga ang lagi kong kasama at kami lang naman dito sa bahay. Madalas nga siya yung nagluluto. Nakakapagluto lang kasi talaga ako kapag hindi masyado mainit yung panahon. Kita nyo naman at ang aming outdoor kitchen medyo mainit-init. Kaya sabi ko talaga kapag nagka-budget kami, igagandahan namin yung kitchen. Pagkatapos naman namin kumain alam nyo na nagkantahan na kami dito sa salas. Ay sila lang pala kasi hindi na ako makakanta at hingal na nga ako at nahihirapan na
na ako. Pag uwi pala ni mama kanina ay meron pa siyang dala nitong Graham cake. Kasarap nga nito, tama-tama lang yung tamis. Yung mga nabibili ko kasi lately, hindi ko nagugustuhan, hindi ko din nakakain. And guys, naaalala nyo ba, may vlog ako na bumili nga kami ni King Kong nitong motor. Etong Suzuki Bergman Street EX ba yun? Sabi nga ni Renz, iaandar niya daw to para daw naman may gumamit. Pero actually, binubuhay ko naman siya weekly. Ay, kung hindi nga lang ako buntis, ay pwede natin tong gamitin. Pero nung nandito naman si King Kong, ay gamit na gamit namin yun kasi nga nag-aasikaso kami ng kasal. Pabalik-balik kami sa bayan, gawa nga ng check-up. And anyway, dahil nga health conscious na tayo, nagkatinginan pa tayo ng blood pressure for today's video. Candidate number 1, itong si Val ay 102/70, mababa nga. Candidate number 2, ito namang si Renz, kabado siya, halata naman kasi meron daw silang lahi ng high blood. At obvious naman nga, ang result niya ay 162/104. Sabi ko ngay ulitin. Medyo bumaba naman pero mataas pa rin, 150/93. Sabi namin, aba, mag-ingat ikaw at natanda na. Candidate number 3, ako naman. 139/92 naman, medyo mataas-taas din. At candidate number 4 ay si Ana naman. Nag-retake pa siya kasi tawa siya ng tawa. 124/74 ang result ni ate mo. At ang nagwagi sa pinakamataas na BP ay si Renz. Bago nga magkauwian, nagkayayaan pang mag-TikTok. Diyos ko po. Tawang-tawa nga ako dito. Sabi ko, para lang bumaba si baby, go na. And thank you so much sa pagbisita kahit wala pa si baby. That's it for today. Janemi, Tekoroteri ka to. Bye-bye. See you on my next vlog.